Diyos, nagbibigay ng instruction sa kanya kung ano dapat gawin. God's ways are higher than our ways. Ano ba? Tandaan natin yan. Siya ang tunay na marunong at nalalaman niya ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Kung ikaw nagtitiwala sa Diyos, kung ikaw sumusunod sa Panginoon, alam niya ang lahat na nangyayari sa iyong buhay. At may maganda siyang layunin, kahit na hindi pa maganda ang nangyayari sa buhay mo. Amen? At minsan nga, kahit nga tayo nagkasala o nagkamali, nakikita pa rin natin yung kabutihan ng Diyos. Pero ang purpose nun, hindi para abusuhin natin ang biyaya ng Diyos. Ang purpose ng kabutihan ng Diyos sa atin ay para tayo bumaling sa Kanya. Di ba? Kasi sabi ng Scriptures, the goodness of God leads us to repentance. Yung kabutihan ng Diyos dapat magtulak sa atin, magdala sa atin sa pagsisisi. Nagkamali ka na, nagkulang ka na, pero nakita mo pa rin yung kamay ng Diyos. Nakita mo pa rin yung kabutihan ng Diyos. So, ano dapat mong gawin? Imbis na mag-isip na, okay lang pala, na kahit lumalabag ako sa kalooban ng Diyos, magpapatuloy ako. No, delikado yon. May sigurado mangyayari hindi maganda sa iyo. Judgment na ang darating. Pero nandun yung mercy and grace of God. Bakit? Gusto niya kasi madala ka sa pagsisisi. Because God is so good. He's so good. Gusto niya tayong maakay sa Kanya. Gusto niya madala tayo sa pagsisisi. Gusto niya mabuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid. Kaya kahit na may nangyayari hindi maganda, na po, at nandun yung biyaya ng Diyos, yung habag ng Diyos, na po, nakita natin yung biyaya at habag ng Diyos kasi gusto niya nga tayo po ay bumaling sa Kanya. Tandaan natin, everything we're experiencing in this life is because of God's goodness, God's grace and mercy. Di ba mga kapatid? God's grace, pwede nga po natin i-define na, of course, maraming kahulugan sa grace, di ba? Unmerited favor, di ba? God's riches at Christ's expense, di ba? Pero isang kahulugan ng grace o ng biyaya, yung mga pagpapala na hindi mo karapat-dapat tanggapin, tinatanggap mo. Yan ang biyaya. Hindi ka karapat-dapat, pero binibigyan ka, natatanggap mo. Di ba? So yan ang grace. Ang mercy naman ng Diyos, ang habag ng Diyos naman, o awa ng Diyos, ito naman yung patungkol sa mga hatol, sa mga masasamang bagay na dapat nating tanggapin. Maranasan pero hindi natin naranasan. Because of God's mercy. Amen? So nakita niyo yung God's grace and mercy at work in our lives? Diba? God's grace at work, no? Hindi natin dapat tanggapin ang kapatawaran, ang kaligtasan, kasi makasalanan tayo. Ang dapat sa atin ay kapahamakan. Pero dahil sa ginawan pa yung sa krus, naranasan natin yung kapatawaran sa kasalanan, sa ating pananampalataya at pagsisisi, at naranasan natin ang kaligtasan at iba pang mga biyaya ng kalangitan. Di ba? Because of what Jesus did for us at the cross. That's God's grace, mga kapatid. Yung mercy ng Lord, naranasan natin, ano dapat natin danasin? Judgment of God. Wrath of God. Sabi sa John 3:36, di ba? You believes in Him, di ba?